welcome to my channel. Ngayong araw na to, gumawa ako ng panibagong content about working here in Canada or about moving here. Maraming tao ang nangangarap makapunta rito. So ginawa ko tong content na to para ma-share sa inyo, makakuha kayo ng ideas, although hindi ako expert. So ang title ng vlog na to is about reason to know before moving to Canada. Number 1, reason. So, sa reason na to, kailangan yung gumawa ng purpose. Ano nga ba yung purpose nyo? Bakit kayo pumunta rito? Mag-aaral ba kayo dito? Magtatrabaho? Or mag-i-stay ng matagal? So, gumawa kayo ng roadmap or make a roadmap. Ano nga ba yung mga roadmap na yun? Or a pathway through study permit, which is kailangan nyo mag-apply for a provincial government work permit, work in a skilled job, meet express entry minimum requirements, get an invitation ITA, and apply for permanent resident. Another pathway is work permit. So, find an employer na magbibigay ng LMIA and then apply for that a job. And then, get accepted, apply work permit, and consider PNP for permanent resident. Guys, maraming pathway para makapunta dito. Kailangan nyo lang mag-explore, humingi ng tulong sa mga immigration consultant or any legal advisor, and then do your own research. The next reason is don't start your application to Canada. Realistic lang tayo, guys. Habang wala pa kayo dito, isipin nyo, dapat yung isipin na ano ba yung magiging buhay ko dito, ano ba yung kahihinat na ng trabaho ko. Dapat yung alamin yung mga yun bago kayo pumunta dito. Make yourself ready, guys. The next one is make your plans. Ito, kasama na talaga to sa part na pagpunta nyo dito. So, kailangan nyo ng funds para sa mga application fees, IELTS exam, medical fees, and biometric fees. Ito ay mga dapat nyong paghandaan sa pagpunta rito. Next reason is don't come to Canada if you have not assessed yourself. Ask for help. Humingi kayo ng mga tulong sa mga kaibigan nyo o sa mga kakilala nyo na nandito na. And note, huwag kayong pupunta sa mga agencies na hindi registered sa government. Payo ko lang, guys. Ask for our help or immigration lawyer, immigration consultant. Pwede kayong pumunta sa website ng IRCC. Nakikita nyo doon yung mga legit na mga agencies. Kasi napakahalaga to, guys. Yun nga yung mga reason na dapat kong share sa inyo, and additional things or information, guys, bakit maraming mga taong gustong pumunta dito sa Canada. Kasi number 1, ang Canada is multicultural country. Iba-iba yung mga nationality na nandito. Makikita mo, meron diyang European, Asian, African, Latin American, Oceanian. Iba't iba ang religion nila dito.
napakarami. Merong Muslim, Hindi, Catholic, Iglesia, and others. Ang Canada may dalawang opisyal na language. Number 1 is English. And number 2 is French. Ang English, normal mong makikita dito sa lahat ng province. Pero ang French, may mga probinsya na French lang ang ginagamit, like Quebec and some territory. The next one is Canada have a beautiful nature. Meron diyang Niagara Falls, which is connected from US to Canada. Maraming mga taong pumapasyal dito at tinitignan yung mga magandang view. Number 1 is Aurora Borealis. Ito yung natural light na display from Earth sky. Saan nga ba ito makikita? Meron dyan sa Alberta, Manitoba, Yukon, Ontario, and Nunavut. Ang susunod nyong malaman ay ang Canada is most wanted and livable country. Kaya iba-ibang tao ang gustong pumunta dito, lalong-lalo na sa Alberta, Toronto, and Vancouver. Kasi gusto nilang pumunta dito kasi yung education is maganda and benefits is always there. Napakagandang benefits. And then guys, beware of bear here in Canada. May iba't ibang klase ang bear. Merong polar bear, brown bear, and black bear. Ito yung mga kumakain ng tao. Pero meron din yung anong tawag dun? Yung panda, which is makikita mo lang sa zoo. And then dito sa Canada, kung sa Pilipinas normal lang yung manok, dito squirrel and raccoons ang meron. Dito bawal mong pakainin itong mga to kasi matututo silang maging dependent sa inyo. So bawal yun. Bawal pakainin, bawal huliin or tiradurin or kainin. Bawal yun guys. And next is Canada has the cleanest air in the world. Next one is pag-uusapan natin yung mga bawal dito sa Canada. Dito sa Canada, bawal ang late. Dapat lagi kang on time. Kung sa Pilipinas, okay lang ang malate. Pero dito dapat on time ka lagi. Pangalawa, bawal mang iwan ng basura sa labas. Kasi dito may policy. Unlike sa mga bansang pupuntahan nyo or sa Pilipinas man, hindi ko sinasabi yung Pilipinas hindi maganda. Pero dito sa Canada, bawal kang mag-iwan ng basura. Kasi dito, pinahalaga nila yung environment. Kaya sa bawat bahay na makikita nyo, pagdating nyo dito, may kanya-kanyang container ang basurahan. Meron para sa mga recyclable, meron para sa mga garbage, and meron para sa mga decompose. And then, bawal sumingit sa pila. Lalo na pagdating sa pagsakay ng bus transit or SkyTrain. Dito, dapat kang sumunod sa pila. The next one is bawal kang magsuklay sa public places. Kasi dito, ayaw ng mga Canadian na nakakita ng ganitong pagsusuklay sa public places. Kasi they consider it na marumi.
And dito, sa Canada, huwag kalimutang magsabi ng sorry. Kahit anumang aspeto man yan. Naalala ko one time, nung nasa loob ako ng bus transit, merong akong kasabay na bababa, and then lalaki siya. So, ang ginawa ko, ako yung mauunang lalabas. Pero, siya. Next one is, huwag kalimutang mag-sorry sa lahat ng aspect dito sa Canada. And the most important is, they are always saying thank you for every moment. And an additional thing is, bawal mag-ingay sa public places. Lalong-lalo na kung yung language mo is different from their language. So, nare-recommend ko na magsalita kayo ng English sa public places kung may mga kasama kayo. And then, karagdagang kaalaman, Canada. And then, additional things kung bakit maraming pumupunta dito sa Canada. Kasi ang Canada ay may child benefit or ang tinatawag nilang CCV. Ito yung mga financial assistance para sa mga bata from 0 to 17 years old, which is libre yung pag-aaral nila dito. After age of 18, doon palang maghihinto yung financial assistance nila. Kaya kung magpaplano kang pumunta rito, sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng benefits. And then, Canada ay may fair government. Pagdating sa trabaho, pagdating sa mga benefits, pantay-pantay yan. Kung nagbabayad lahat ng taxes, lahat makaka-avail ng program nila for the benefits. I-share ko lang sa inyo guys kung paano ako nagsimula, paano ako nakapunta rito. So, from the starting, nag-apply ako sa Pilipinas through Middle East, sa bansang Kuwait. Nag-work ako doon as kitchen cook sa isang Mexican restaurant, Taco Bell. And then after a year of hard work, they give me a promotion, and then they give me an application to grab the opportunity to be a manager. So, pinag-aralan ko siya. Nag-aral ako sa sarili ko. May mga taong tumulong sa akin. Shoutout pala sa kanya, Joyce Marine. Siya yung taong nag-push sa akin para i-grab yung opportunity na yun. So ako naman, habang hindi pa ako manager, hinahangad ko na rin siya. Pero nakapokus pa rin ako sa goal ko na makapag-ipon. So ayun, merong managerial examination, nag-review ako. After ng work, pagka-uwi ko, nire-recall ko yung mga pinag-aralan ko, mga standard. So, marami akong pinagdaanan sa Middle East. Nag-work ako for almost 4 years sa Kuwait. Tiniis ko yung hirap, yung pagod, yung init ng panahon. Alam mo yun, kahit wala kang sasakyan. Kasi for the whole 4 years, nagpa-public bus lang ako. Palipat-lipat ng location, nagdadalawang sakay. Alam mo yun, yung pagod ka na sa trabaho, tapos kailangan mo pang mag-bus para makauwi. So, eto guys, sinishare ko lang sa inyo kasi meron akong mahalagang sasabihin sa inyo na makakatulong sa mga taong nanonood dyan, yung mga kaibigan ko na nasa Middle East.
nasa Dubai, nasa Bahrain, nasa Korea, China, Japan, at saan man yung bansa. So, ayun, nung naging manager ako, nag-gain ako ng knowledge, experience, maraming stress, pero hindi ko inisip yung mga bagay na yun kasi tinaga ko sa utak ko na walang kahintuan ang pag-aaral. Although hindi ako nakagraduate sa Pilipinas, which is undergraduate lang ako, hindi ako humihingi ng simpatya sa inyo guys. Sinishare ko lang yung pinagdaanan ko. Kasi ito related to sa kung bakit ako narito ngayon. So yun, ang tanong, paano ako nag-apply papuntang Canada? So, because of my friends and my current girlfriend right now, na siya yung nagsabi sa akin. So, siya kasi meron siyang kaibigan na unang dumating dito na nagtrabaho sa restaurant as supervisor. So, kinontak siya na kung sinong gusto mag-apply. So yun, sinabihan ako ng taong ito na mag-apply daw kami. Ito, kasama ko siya sa Kuwait ng ilang years din. Nakasama din sa bahay. Noon pa man, bago pa lang kami nakapunta rito, uma-attend na kami ng mga seminar papuntang Canada. Yung mga enhanced visa seminar for 2 hours. So, umattend kami nun. Pero sa kasawayang palad, hindi namin siya naituloy kasi yung program na yun is kailangan nila ng financial para mag-proceed yung application mo. Yung pathway na yun is iba-iba. Merong student pathway, merong work pathway. So, yun. Itong in-apply namin is directly hire kami ng company, which is yung agency nasa loob ng Canada, which is legit siya and registered sa immigration. So yun, maraming gustong makapunta dito sa Canada, lalo na ako, lalo na yung mga kaibigan ko rito na nasa ibang lugar, nasa Vancouver, nasa Richmond, part ng British Columbia. Kasi nung bata pa ako, nakikita ko lang sa TV to eh. Maraming nangangarap. So ang may papayo ko lang sa inyo is kung gusto niyo talagang makarating dito, i-push niyo siya. Kahit marami pang hindrance yan. May nagtatanong magkano daw yung dinala kong pocket money dito. Ang dinala kong pocket money is 2,000 Canadian dollar, which is hindi ko siya naubos lahat. Bakit? Kasi magaling din akong magtipid sa pera. Yung tipong bibili lang ako kapag kailangan ko. Yun lang. Siguro may natira mga almost 1,000 Canadian dollar. Yun, yung mga natira. May nagtatanong magkano daw yung nagastos ko papunta rito. Ang nagastos ko po is yung pag-ayos ko lang ng passport ko, passport visa, stamping, IELTS, pagkuha ng police clearance sa Middle East, police clearance din sa Pilipinas. And then the rest, sagot ko yung airplane ticket, yung bahay, sagot ko rin. And then the rest, sagot na ng company ko. And isa pa, meron nagtatanong sa akin, magkano daw ba yung binayaran or pagkuha ko ng IELTS nung ako'y nasa Middle East. Okay, eto. Kung nasaan man kayong bansa ngayon, yun nga, maghanap kayo ng mga registered na mga school na nagpo-provide ng IELTS. So, ang ginastos ko lang is 95 Kuwaiti dinar, which is under siya for computer-based. Kasi yung unang in-applyan ko is
paper-based kasi may problema ako sa current work ko nun. So, problema is yung day off ko. So, hindi ko sinasabi or hindi ako nagmamagaling na kumuha kayo ng computer-based. Pero based on my experience, computer-based is more convenient and more focus pagdating sa pag-exam. Kasi pwede kayong mag-skip and bumalik. And then, sa computer-based is, ang poproblemahan nyo lang is yung during the interview, yung speaking. Compared dun sa paper-based, kailangan nyo pang basahin, ganun. Yun, share ko lang sa inyo. Question, paano ko sinimulan yung application ko habang may trabaho pa ako sa Middle East? Eto, sharing my knowledge based on my experience. Hindi ko sinasabing gayahin nyo, pero as long na magpo-proceed yung application nyo hanggang sa end process, hanggang makapunta kayo dito. Kasi ako nun, and then yung mga kabatch ko na dumating dito, kasi sa Middle East, bihira ka makakuha ng day off, pahirapan. Makakapag-day off ka lang after 2 months or once a month, mga ganun. So yun, nag-start ako. Paunti-unti, inayos ko yung mga requirements, binigay ko sa employer na nag-hire sa akin, directly hire, and then sinend ko via email, and then yung mga mahalagang documents na yung mga IELTS, biometric, passport, visa stamping, yun yung mga things na nasa kalagitnaan na. So yun, habang nag-aayos ako, may trabaho ako, pero yung current employer ko hindi nila alam. Pero most of my manager or restaurant manager, alam nila yun na nag-aayos ako. Pero yung mga big bosses ko, naka-hide yun kasi mahirap na baka mahinto or gawan nila ng issue. So yun, nagulat na lang sila nung dumating na nag-resign na ako, and then after a weeks, nandito na ako. So, ang maipapayo ko lang sa inyo guys is kapag may free time kayo, sikapin yung ayusin yung mga yun, inot-inot, na ganun. So, ano nga ba yung mga inuna kong inayos? Yun nga, sabi ko sa inyo, yung pagpasa ng updated resume, mga birth certificate, educational certificate. Ako guys, hindi ako graduate ng college. Undergraduate lang ako. Nag-gain lang ako ng more experience sa Pilipinas, going there in the Kuwait. So, yun, inuna ko din yung pagpasa ng mga family details, personal details, sinend ko yun sa kanila. After that, nag-focus na ako dun sa pagkuko ng IELTS. Problema ba yung kung kulang yung pera mo? Share ko po sa inyo, hindi po problema kung hindi pa sapat yung pera nyo. Sabi ko nga sa inyo, inutin nyo lang. Kung sino man yung mga nanonood dyan na iniisip na kulang yung pera, hindi sapat, hindi po yun hindrance. Kami po, alam natin na saktuhan lang sahod sa Kuwait. Pagbayad mo ng bahay, pagkain, papadala ka sa Pilipinas, swerte ka na lang kung hindi ka nagpapadala sa Pilipinas. Gaya ko, minsan lang. So, yun. So, kailangan daw na malaking pera. Pero hindi kailangan. Ang ginawa namin is step by step. During salary day, kung ano yung pwede namin ayusin, aayusin namin. Babawasan namin yun. Ganun kami. Question, mahirap ba mag-IELTS? Eto, maraming takot dito sa pagkuha ng IELTS o yung tinatawag nilang International English Literacy System. Hindi ko sinasabing madali, mahirap. My advice is take some time to make a review, focus, manood kayo ng mga vlog videos. Kami, wala kaming mga any hard
what you call this, mga libro. Ang ginawa lang namin is nanood kami sa mga vlog video related sa IELTS. So, sasabihin ko sa inyo, ang ginamit kong reference, panoorin nyo yung JIELTS, recommended by friend. Shoutout sa'yo kung sino man yun. So, yun. Ilalagay ko rin sa description box yung link kung saan nyo mapapanood. So, yun. Mag-focus kayo. Kung wala kayong time, bigyan nyo ng oras kahit every 1 minute lang yan, 2 minutes. Base sa pinagdaanan ko, hindi ako nagmamayabang, pero hindi kami nag-review ng matagal. Parang on the spot lang siya. And during the time na mag-exam kayo, may papayo ko lang is, be yourself. Kung ano ka, pagdating sa pag-exam, sa paper-based or computer literacy man yan, computer-based, just be yourself, mag-focus ka. Isipin mo yung goal mo. Sinishare ko to kasi para makatulong din sa mga taong katulad ko na hindi nakagraduate ng college, is iniisip nila, hindi ako graduate, hindi ako pwede sa Canada. Hindi po yung hindrance. As long na more on experience ka at pursugido ka, hindi po yung hindrance. Basta ang gawin mo, mag-focus ka lang na gusto mo makapunta dito. Ako, kami ng mga kaibigan ko, yun talaga. Kasi nag-work kami sa Kuwait, sa Middle East, inisip namin yung kinabukasan. Although nag-earn kami ng money doon, tapos mag-stay kami ng ilang years, ano ba yung makukuha namin benefits sa government? Wala. Mag-work ka lang, ganun. Pero unlike dito, sa bansang to, sa Canada, benefits is there. Pwede ka mag-stay dito. Sabi nga nila, napakaganda daw dito. Hindi man ako nagmamayabang, pero tignan mo yung opportunity. Nag-work ka na, although nagbabayad ka ng tax, meron siyang makukuhang benefits. Number 1, mga programa na pang child benefit, pang family benefits, work benefits, pantay-pantay dito. Yung mga tao palang tumulong sa akin nung time na nasa Kuwait ako, yung mga taong sumuporta, maraming salamat sa mga taong nakatrabaho ko doon sa mga big boss ko ng mga Pilipino. Thank you po. Gusto kong banggitin, pero sige, babanggitin ko na. Sir Boyer, Ma'am Crystal, salamat po sa pagtulong, pag-educate sa akin, pag-share ng mga knowledge. Kasi dinala ko po yan dito sa Canada. Kasi nung time na nag-start ako dito sa Canada, na-feel ko yung bagong pamumuhay, lalo na sa work environment. Merong mga struggle na pinagdaanan ko nung nagsimula ako. Pero ang inisip ko is yung pinagdaanan ko nung nasa Middle East ako, which is more worse pa compared dito sa Canada. So, sa mga nagbabalak dyan at papunta na dito, yun yung masasabi ko sa inyo, na babaunin nyo yun dito, na yun yung pinaka-strength nyo bukod sa pangarap nyo. Ano nga ba yung pinagkaiba ng bansang Canada sa pinanggalingan kong Kuwait? Napakalaki ng pinagkaiba. Unang-una sa climate. Doon, sobrang init. Tapos, minsan humid, minsan malikabok, yun. Pero dito, sa bansang, sa lugar na tinutuluyan ko sa British Columbia, yung climate is balanced lang. Sa Kuwait, ang pinagkaiba, alam mo na, yung mga tao doon,
although lahat is hindi educated, may mga tao ding educated, pero napakalaki ng pinagkaiba. Some of them, they don't have manners, especially mga non-educated people there. Pero dito, they are all educated. Alam nila kung paano sila sisingit sa mga usaping mga bagay na napakahalaga. Alam nila kung masasaktan ka. Alam nila yung mga dapat sabihin. Sa bansang pinanggalingan ko, doon makakakuha ka lang ng day of pahirapan. Kahit nagkakasakit ka na, sige, go pa rin. Pero ang mahalaga, sumasahod ka. But here, every week, you have a 2 days off, which is nasa sayo na lang kung paano mo siya i-spend. Pero doon, maabot ng 2 buwan or based on my experience, siguro mga almost 2 months na wala ka pang day off. Mga ganun. So, sana guys, i-push niyo yung pangarap niyo na makapunta dito. From the start, magsisimula ako sa scratch. Pero sige lang, i-push niyo yan. And then pag dumating na kayo dito, kailangan yung wag kayo. And then pag dumating kayo dito, wag yung maluho kayo. Kailangan yung i-balance yung mga expenses nyo. Kasi lahat dito binibili. Matuto kayong magtipid. And most important thing is mag-save kayo ng pera. So sana yung mga nangangarap at magsisimula at papunta na dito, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko dyan, sana makapunta na kayo dito. So yun, share ko lang yung experience ko. Maraming salamat. And please support me on this channel. Please subscribe to my channel and click the like and share.
Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Sasabihin ko sa inyo ang mga dapat na ayusin pagkayari mo pag dumating dito sa Canada. Mga dapat mong gawin, mga dapat mong kunin para ikaw ay makapagsimula na agad. Ito ay napaka-importante guys. So sana tapusin itong video na to para makapulutan nyo ng aral. So sinishare ko to based on my experience. Ayun, nasabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin yung mga dapat gawin o ayusin pagkadating mo dito sa Canada. I-share ko to based on my experience. Sana i-filter nyo na lang kung ano yung ma-adapt nyo. Depende yan sa mga pathway natin. Okay? So, number 1, napakahalaga. Accommodation. Ako, nanggaling ako sa Middle East, sa bansang Kuwait. Dumating ako dito nang meron na akong matitirhan. Ang tip ko lang sa inyo is mag-join kayo sa social media account, mga Pinoy group, mga samahan sa Facebook, kung saan pwede kayong magtanong, mag-post, maghanap ng matitirhan. Ang presyo ng bahay dito, depende yan. Sa tinitirhan ko is from 500 to 600. May bathroom, kasama internet, libre gamit lahat sa bahay. Pag apartment, medyo may kamahalan nga lang, 650, 700. Depende yan sa lugar. Kasi nandito ako sa British Columbia. Depende yan sa mga location, sa mga provinces. Kaya ako to sinasabi na habang nandyan kayo sa inyong lugar, ay wala pa kayo dito sa Canada, para hindi kayo mahirapan. Kasi napakahirap kapag yung tinatawag nilang firefighter, mga ganun, ang sinasabi nila, mahirap yun, yung bigla-biglaan. So habang nandyan pa lang kayo, magtanong, mag-explore. Okay. So number 2 na dapat mong gawin, kumuha ka ng SIN o yung tinatawag nilang Social Insurance Number. Ito, ang makukuha mo lang is hard copy na ibibigay nila sa'yo. Pwede kang mag-apply online. Pero based on my experience, the best way is mag-walk-in ka. Ano ba yung mga dapat dalhin? Ang dadalhin mo lang is working permit na nakuha mo nung dumating ka dito sa Canada, na binigay ng immigration officer sa'yo. Pangalawa, passport. Siguro 10 to 15 minutes lang kapag nag-walk-in ka, makukuha mo na agad. Yun. Ang pangatlo, ang dapat mong kunin is kumuha ng bank account. Dito sa Canada, maraming mga bank na pwede mong kuhanin. Mag-walk-in ka lang. Pero dapat bago ka mag-walk-in, mag-online appointment ka muna. Nang sa ganun, yung transaction mo sa kanila is mabilis, ma-approach ka nila agad. So ano ba yung mga dapat na dadalhin? Katulad din ng SIN number, magdala ka ng work permit, and then passport copy. Sabihin mo lang sa teller or kung sino mong mag-approach sa'yo na new to Canada ka. Sa ganung paraan, mabibigyan ka nila ng the best na offer para sa'yo. So pwede ka mag-apply through RBC o yung Royal Bank of Canada, CIBC, TD, BMO. Marami yan. Depende sa province na pupuntahan mo. So kapag nakapag-open ka ng bank account,
gagawan kanila yan ng profile report sa kanilang computer, and then during that moment mag-offer sila ng credit card sa'yo. Ang tanong, mandatory ba yung credit card? Yes, mandatory. Kasi sa ganyang paraan, makakapag-build ka ng credit history, which is in the future reference, magagamit mo yung credit history mo sa pag-apply ng gaya ng permanent residence, kasi ang government ng Canada magbe-base din sila sa credit history mo. So upon applying your bank account, and then they will offer you a credit card, it depends on your status, which is you are new in Canada. They are the one and will decide how much they will give their credit limit. So kung ako sa inyo, kung yung bankong a-applyan nyo is mag-offer ng credit card, i-grab nyo na. Okay? And then kapag okay na lahat, maghihintay ka lang ng like 1 to 2 weeks, in-email nila yan sa address mo, which is nandun na yung agreement letter and nandun na yung card. In that way, you can activate your card through calls or through online. And then ang susunod nating ayusin is napaka-importante. Since galing kayo sa ibang bansa, kailangan nyo kumuha ng mobile plan. So sa mga nagtitipid, kung may cellphone kayo na okay pa, much better. Ang kukunin lang ninyo is yung internet plan. Maraming internet provider dito sa Canada, gaya ng Fido, Rogers, Virgin, and others. So sa akin, naka-Fido ako. Nung unang kuha ko ng plan, naka 5 GB internet lang ako, which is hindi ko pa yun nauubos. I guarantee you guys, kumuha lang kayo ng maliliit na GB. Okay? So, ang binabayaran ko is monthly is $60 per month, which is nandun na yung internet, unlimited calls, buong Canada and US, unlimited message, unlimited video call, and then unlimited international message sa labas ng bansa. Yun. Kaya ako sinasabi sa inyo na kunin nyo lang is 5 GB kasi hindi nyo maubos yan eh. Dito, libre ang Wi-Fi access. Kahit saan ka pumunta, pwede kang connect. Yun ang napakaganda. So kung ikaw ay wala kang cellphone, meron naman, nag-offer naman sila ng mga plan with mobile. Okay? So magtanong lang kayo sa mga internet provider na pupuntahan niyo pag nag-apply kayo. Okay? So requirements, since bago ka dito sa Canada, passport copy, work permit. Yun. Okay. Next is eto. Dito, kailangan mo itong kunin. Ang tinatawag nilang Medical Service Plan or yung MSP. Nandito ako sa British Columbia, ang tawag nila dito is MSP. So, depende yan sa mga provinces. So, itong MSP, napakahalaga kapag ikaw nagkasakit dito. Ito ay guaranteed by government, which is kapag nagkasakit ka, hindi mahal yung mga babayarin mo. Yun. Meron naman mga private medical insurance, pwede rin kayong kumuha. Pero I guarantee you, kumuha muna kayo ng mga government medical service plan like MSP. Okay? So dito kasi napakamahal magkasakit. Ma-hospital ka. Napakahalaga. Lalo na kung wala kang kamag-anak. So MSP, pwede siyang i-apply online. So pupunta lang kayo sa website ng bawat province kung saan kayo mapupunta. And then fill upan yung mga form na dapat yung sagutan. In that way, maghihintay kayo ng 7 to 10 days. I-mail nila yung ready-made na card. So papakita ko sa inyo yung sample ng MSP card.
Okay? So, ganito ang sample niya. Makukuha nyo ng ganito, which is, ito yung likod niya, na nakalagay dito, this is not a driver's license. This is ID for your health, which is anytime na magkasakit kayo, magpa-check up, ito ang hahanapin nila. Okay? Next, kailangan yung kumuha ng identity card after nyo makakuha ng MSP. Identity card, mag-book kayo ng appointment online bago kayo mag-walk-in. Okay? So, pumunta lang kayo sa may malalapit na BCAA office kung saan province man kayo ma-assign. Lagi nyo yung dadalhin yung mga valid documents like medical, passport and work permit. Based on my experience, may babayaran kayo dito. Hindi naman siyang kamahalan. Hindi siya lalagpas ng $50 or something. Ganun. So, pipicturean nila kayo dun, kukunin yung mga documents, kukunin yung mga mahalagang information sa inyo, sabihin nyo lang dun na newcomer kayo sa Canada. Very approachable naman sila dito pagdating sa mga ganyan. So, after nyo mag-apply, kailangan nyo magantay ng mga ilang weeks para ma-receive mo itong card na to. Okay? In-email nyo lang yan sa address. So, napakahalaga dito guys, yung mga bawat address na ibibigay nyo is tugma lahat and correct. Kasi kapag namali ka dito, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ma-receive yung mga card. So, papakita ko sa inyo yung sample ng identity card. So, yan po yung card ko with picture. Okay? And then, this is not a driver's license at the back. Okay? So, nanggaling ako sa Middle East. Sa Middle East na pinanggalingan ko. Pag lalabas ka doon, kailangan may dala kang ID. Kapag wala kang dala at na-check ka ng police, pwede ka nilang dalhin. Dito, kahit wala ka pang mga ID, pwede kang lumabas. Okay? So, guys, ito lamang ay base sa aking experience. Kung may makukuha kayong impormasyon sa video ito, ay maraming salamat. Itong video na to, isinishare ko lang sa mga taong nais makapunta dito, makakuha ng impormasyon. So guys, hanggang dyan na lamang. So sana mag-subscribe kayo sa video na to para sa mga susunod na content. Okay? So guys, have a good day.